Malapit na talagang magsimula ang pinakaunang spot XRP ETF sa US market. Ayon po sa Canary Capital Group LLC, natapos na nila ang huling hakbang sa proseso sa pamamagitan po ng Form 8-A filing sa SEC. Kapag na-certify po ng Nasdaq ang listing, magbubukas ang trading sa unang araw ng market open sa Thursday or Huwebes. Para kay XRP, ito ay malaking milestone at maaari pong magdala ng bagong liquidity, demand at visibility sa ecosystem. Ang balitang ito ay nagbibigay po ng malinaw na sinyales na ang institutional interest at adoption ni XRP ay patuloy po na lumalakas bago matapos ang taong ito or taong 2025. Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng Form 8-A filing para sa ETF. Ang Form 8-A filing ay opisyal na dokumento na kinakailangan bago magsimula ang trading ng isang ETF sa US. Kapag naaprubahan po ito at na-certify ng Nasdaq, technically cleared na ang lahat ng regulatory requirements. Para kay XRP, ang filing na ito ay nagbubukas po ng oportunidad para sa parehong retail at institutional investors na pumasok sa Spot XRP ETF. Ibig pong sabihin, magkakaroon ng mas malawak na market exposure at potensyal na price appreciation. Sa market impact, ang clearance ng regulatory hurdle ay pwedeng mag-trigger ng initial price surge dahil sa anticipation ng bagong demand mula sa ETF. Ano naman po ang schedule ng launch ng ETF? Kapag na-certify na po ng Nasdaq ang listing, magsisimula na po ang trading sa Huwebes or Thursday sa market open. Ito ang magiging unang pagkakataon na ang Spot XRP ETF ay magiging available po sa mga US investors sa regulated exchange. Para kay XRP, ang debut na ito ay magbibigay po ng mas mataas na visibility, liquidity at credibility sa coin at posible pong magsimula ng bagong price momentum sa unang araw ng trading. Sa market impact, ang debut sa market open ay madalas na nagdudulot ng initial spike sa presyo dahil sa mataas na demand mula sa mga eager investors at institutional participants. Paano naman po nakatulong ang government shutdown sa timeline ng ETF? Dahil po sa government shutdown na nagsimula nitong October, pansamantalang naantala ang lahat ng regulatory review, kabilang po ang mga crypto ETF. Ngayon na malapit nang matapos ang shutdown, mas mabilis na muling natutuloy ang proseso. Dahil dito, ang filing po ng Canary XRP ETF ay dumating na po sa tamang timing at sinasabing nagkaroon ng remarkable resurgence ang presyo ng XRP bilang reaksyon sa positibong regulatory progress. Sa market impact, ang approval po at launch sa tamang timing ay maaari pong magdala ng malalaking inflows at dagdagan ang short-term bullish sentiment kay XRP. Paano naman po matitest ang market appetite sa crypto ETF? Ang Canary XRP ETF ay magiging test case kung gaano po karaming investors ang handang pumasok sa crypto ETF na hindi Bitcoin or Ethereum. Kapag naging matagumpay po ang initial demand, pwede itong magbukas ng pinto para sa mas maraming altcoin ETF. Para po sa market, ito ay sinyales na lumalawak ang institutional participation at mas tumitindi ang adoption ni XRP sa regulated financial space. Sa market impact, positibo pong initial trading ay maaring magpalakas ng confidence para sa iba pang XRP o altcoin ETF at magpapataas po ng liquidity sa market. Ano naman po ang ginagawa ng ibang issuers
para sa XRP ETF. Ipinapakita po ng trend na maraming issuers ang naghahanda ng kanilang sariling XRP ETF filings. Kamakailan lamang, inilista po ng DTCC ang siyam na XRP ETF na nagpapakita ng readiness para sa settlement kapag nakumpleto na ang approvals. Ito ay indikasyon na lumalakas po ang kompetisyon sa US ETF market at may mataas na institutional interest sa ecosystem ni XRP. Sa market impact, ang mas maraming issuers ay magkakaroon po ng mas mataas na competition. Pero mas lumalakas din ang awareness at adoption ng XRP sa institutional market. Ano naman po ang inaasahang inflows mula sa ETF? Ayon po kay CEO Steve McClurg, posibleng umabot daw sa $5 billion ang inflows sa unang buwan ng trading. Kung mangyari po ito, malaking magiging epekto sa presyo ng XRP, kung saan ay tataas ang demand, magiging mas liquid ang market, at maaari pong maabot ang bagong price range bago matapos ang taon. Ang magnitude po ng inflows na ito ay magbibigay ng mas malakas na bullish momentum at mas mataas na institutional confidence sa ecosystem ng XRP. Sa market impact, ang $5 billion na inflows ay maaari pong mag-generate ng short-term bull run at long-term growth potential. Bakit po ba mahalaga ang ETF para sa XRP ecosystem? Ang debut ng Canary XRP ETF ay hindi lamang po milestone para sa issuer, kundi sa buong XRP ecosystem. Ito po ang magiging unang regulated spot ETF sa US na direktang may backup na XRP. Nagbibigay po ito ng mas mataas na credibility at transparency para sa atin bilang mga investors at nagsisilbi pong tulay para sa mas malawak na institutional adoption. Para po sa market, mas mataas ang visibility at liquidity na pwede pong magdala ng long-term price support. Ang market impact po nito ay ang regulated back ETF ay magkakaroon po ng mas mataas na trust at mas maraming institutional participation na pwede pong magpataas ng bullish trend sa market. Ano naman po ang kabuuang market context para sa ETF launch? Sa kabuuan, ang balita po tungkol sa Canary XRP ETF ay nagpapakita ng malakas na momentum para kay XRP. Matapos po ang government shutdown, muling tumaas ang presyo at ang mga filing na nakabinbin ay patuloy po na natutuloy. Para po sa atin bilang mga traders at holders, malinaw na may bagong regulated opportunity na pumasok sa market. Ang launch po sa Thursday ay magiging simula ng bagong yugto para kay XRP na maaari pong magdala ng bagong price rally bago matapos ang taong ito or taong 2025. Sa market impact, ang timing ng ETF launch plus positive market sentiment equals catalyst para sa short-term price surge at saka long-term adoption. Bilang panghuli, ang aking masasabi naman tungkol dito ay sa akin pong pananaw, ang Canary Capital XRP ETF ay malaking pong hakbang para kay XRP sa US market. Maliban po sa potential na inflows at liquidity, nagbibigay ito ng regulated at secure na paraan para sa institutional at retail investors na pumasok kay XRP. Gayunpaman, dapat pa rin nating bantayan ang initial trading volume at custodial arrangements dahil ito ang magdidikta kung gaano po katindi ang price action sa unang linggo. Sa kabuuan, ang positibong balitang ito para sa ecosystem at pwede po itong talagang magbigay ng bagong bullish wave bago matapos ang taong ito. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.